Puntong sa 6.4% ang inflation rate sa bansa. Of pandemic lockdowns and now soaring prices. Labas ng Malacanang, 41 pesos kada kilo ang price cap. To 3.7%. Sa halagang 120 pesos, 3.7% in March sa bigas as nung rice prices Setyembre. inch closer to their highest level in 13 years. Isang magandang balita na kung maituturing ang paglago ng ekonomiya. Bilang isang developing country, isang progreso ng makikita ang pagpasok ng mga oportunidad at mga kasangkapang nakatutulong sa bansa. Ngunit ang kagustuhang maging kaangat ng ibang bansa ay isang bituin, bagamat maningning, ay gano'n naman kahirap at malabong abutin. Makakasabay pa ba tayo kung ang kapalit ng pag-angat ng ekonomiya ay ang pagbagsak at lugmok na dinaranas ng mga Pilipino? Sa ating pagsisiyasat sa buhay ng mga Pilipino, ang malaking epekto ng pagbagsak ng ekonomiya ay siyang kinakaharap ng lahat. Isa sa maraming kilalang problema ng bansa ay ang pagtaas ng antas ng inflation o pagtaas ng mga bilihin sa merkado. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pangkalahatang datos ng inflation ay tumaas ng 3.4% nang dumating ang Pebrero ngayong taon, mula sa 2.8% noong Enero. Kung kaya't pumapatak na ang porsyento ng inflation mula Enero hanggang Pebrero ng taong ding ito ay nasa 3.1%. May tatlong commodities na siyang nag-ambag sa pagtaas ng inflation sa bansa. Una, ang mga pagkain at ang non-alcoholic na inumin. Pangalawa, ang mga kainan o restaurant at akomodasyon. At panghuli ay ang mga pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang gasolina. Kung susumahin, ilan lang ang mga yan sa dahilan ng pagtaas ng inflation. Pero kung titignan ang madalas na daing ng mga Pilipino ay ang pagtaas ng bilihin lalo na sa presyo ng mga pagkain at gasolina. Sa araw-araw na takbo ng buhay, ang mga araw-araw na pangangailangan gaya ng pagkain ang siyang bumubuhay sa bawat Pilipino. Ngunit kung ang pagtaas naman ng presyo ng mga bilihin ang siyang lalong nagpapahirap sa dinaranas ng mga mamimili, ay paano pa kaya ang mga nagtitinda at pumapasada, gayon din ang bawat pamilya sa isang tahanan? Para makita ang suliraning dinaranas ng mga Pilipino, minabuti naming magsaliksik at pumunta sa lugar kung saan makikita ang epekto ng inflation. Dumayo kami sa bayan ng Silang at nangalap ng impormasyon. So magandang umaga po at ano pong pangalan niyo? Magandang umaga rin naman. Si Perlita Caparas. Ate Perlita, so bilang nagtitinda po, ano po kaya masasabi niyo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Ay nako, talagang super taas na at super hirap din sa katulad namin na ganito lang yung trabaho dahil yung bilhin ng sweldo mo hindi sapat para sa pambili ng pagkain. So, yun, doon kami talaga nahihirapan. Kaya lang, kinakaya na natin. So, paano po nakaka-apekto yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa hanap buhay? Talagang napakalaki ng epekto. Kahit naman dito rin sa mga product namin iba na rin yung mga presyo kumpara mo nung dati. Kaya nga sabi ko, dapat nga yung, alam mo na yung sweldo, kailangan talaga na medyo may gano'n, may increase din kasi hindi na talaga sasapat Talagang kulang at kulang talaga para sa pamilya. Ate, ano pong pangalan nila? Rachel Paz. Ilan taon na po kayo nagtitinda ng mga gulay? Sa gulay, bago pa lang, pero mga saging, matagal na. Ano pong masasabi ninyo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin natin ngayon? Tipid. Magtipid po. Kung meron man po
pong solusyon maliban sa pagtitipid? Ano po kaya yung maaaring maitulong ng gobyerno para sa inyo? Siyempre, bibigyan ng puhunan. Mga ganon. Dagdag puhunan. Magandang tanghali po kuya. Ano pong pangalan ninyo? Narciso del Rosario. Yung palaya niyo po, ano pong gusto niyo? Kuya Toto. Kuya Toto, sa generation po natin ngayon, kasi panahon po natin ngayon, sa atin din ang sikat ng araw. Maliban po doon, yung presyo po ba ng bilihin, kamusta po para sa inyo? Parang kailangan tubibo ang presyo ng bilihin. Isang tumataas, isang bumababa. At kamusta naman po yung pamimili ninyo sa araw-araw ninyo? Nakakakuha naman ng mga murang paninda minsan. Pero minsan talagang mataas ang presyo ng sa bilihan. Talagang matindihang budget po. No? Paano niyo po yun? Kaya naman po ng sahod niyo? Hindi rin sapat ng panasahod namin doon. Ang sahod namin kasi kinsenas katapusan. Pag darating na sahod, naiutang mo na yung sinahod mo. Ibabayad mo na lang sa inutang mo. Kaya hindi rin sapat. Ano po kaya sa tingin niyo yung maaaring maging solusyon? Siguro, magiging solusyon ako, itataas yung sahod. Baka sakaling makasama. Madaling sabihin na bagamat maliit lang ang porsyento ng inflation ang dumagdag sa pagpasok ng Pebrero, ay hindi nito mababago ang bigat ng nararanasan ng bawat Pilipino. Ang presyo ng bilihin ay dumedepende sa bawat lugar, pero dito sa palengke ng Silang, ang mga presyo ng bilihin gaya ng karne, isda at gulay ay nagkakahalaga ng 50 hanggang sa 300 piso. Kasabay ng pag-angat ng presyo ng bilihin ay gayon din ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Isa sa mga naapektuhan ng pagtaas ng gasolina ay ang mga bumabiyahe na tricycle driver. Sa terminal ng Silang, kung saan ang mga tricycle ay bumabiyahe mula Silang Bayan hanggang Biluso, ay kumikita ng halagang 600 piso sa isang pasada lamang. May ano pangalan niyo? Alan. Ilang taon na po kayo namamasada ng tricycle? Mga 7 years. Kumpara nung una kayong namamasada, yung natatandaan niyo, magkano pa po ang gasolina natin? Parang mga 40 plus. Ngayon, kuya? Nasa 58, 60. So mga 76 pa. So mga 20 mahigit itinaas. Paano yung naka-apekto sa kita nyo na kuya nung sa pamamasada? Kasi dati, yung mga kumbaga yung gas mo 200, magkapunod dati yun no? Ngayon, hindi na pwede yun. Ayun. Tingin mo kayo pa mapapakrudo? Malabo na siguro yan. Ilan lang si Kuya Alan sa mga driver na ang tanging hanap buhay ay ang pamamasada. Mahirap man lalo na sa sobrang init ng panahon, minabuti pa rin niya na mamasada sa araw na ito dahil kung hindi, ay walang kita at panggastos ang pamilya. Ayon sa pagsusuri ng Philippine Statistics Authority, ang Pilipinas ay nakararanas ng matinding pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nagsimula noong taong 2023. Ang pagtaas na ito ay 6.3% na higit sa nakalipas na 4 na taon. Lubos na nakababahala ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin at ang paghina ng palitan ng salapi ng Pilipinas. Sa patuloy na kinakaharap na problema ng ating ekonomiya, patuloy na nahihirapang makasabay ito sa takbo at pag-unlad sa lahat ng antas na pang-ekonomiya at pang-edukasyon. Dahil rito, sa pagsusuri ng Rakuten Insight, 68% ng mga Pilipino ang nagsimula ng tumingin sa mga presyo ng mga bilihin dahil sa pagtaas at pagbabudget ng mga kinakailangan. Habang 36% ang mga consumer na nagpalit ng brand upang mas makatipid at mapagkasya ang budget sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang mga nasa laylayan ng bayan ay patuloy na pikit matang nananalig na mairaos at matapos ang dagok ng buhay na siyang bunga ng hindi magandang pamamalakad at paghawak sa takbo ng ekonomiya
ng ating bansa. Ang mga dalita ay patuloy na lumulubog sa walang katapusang kahirapan, samantalang ang mga nasa rurok ay patuloy na inaabot ang tuktok. Hanggang kailan nga ba magdurusa ang ating ekonomiya? Makababangon pa nga ba Pilipinas? Hanggang dito na lamang ba? Gaano man kahirap ang buhay, ang problema sa inflation ay isa lamang sa maraming problemang kinaaharap ng bawat Pilipino. Ngunit sa kabila nito ay hindi ito naging sagabal upang ang bawat isa ay magpatuloy. Isa mang dagok sa ating kinaaharap ang pagtaas ng mga bilihin, hindi nito mababago ang patuloy na pagharap ng mga Pilipino sa araw-araw na pagsabak para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Dahil ang bansang Pilipinas ngayon ay umaasa kahit sa isang sentimong makikita sa kanilang mga bulsa.